Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ako po si Summer Day, wala sa boy. Ito po si Ate Brenna! At ako naman po si Cora. Ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Odres. So, ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Musika mo na, dali! La 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 ichichika na namin dali! Makalohan! Oh. Pagkatapos malunod ng dalawang Ateneo players sa Baler, aba, ito naman ngayon, dalawang estudyante nagpaulan ng bala sa kanilang school at ito nga ay nagresulta ng 20 sugatan na estudyante at 3 yung namatay. Oo. At dun sa 29, yung 15 dun dahil dun sa tama ng mga baril. Yung 5 injured dahil lang siguro sa pag-iwas or Yeah. ano. Kasi nga, 40 gunshots ang lumabas. Oh my God. Grabe, 40 gunshots. Ang mga sinisisi talaga yung mga parents. Obviously, no? Kasi ba naman, syempre, yung isa parang lady guard, yung isa parang miyembro ng kapulisan. Oh, tita niya. Tapos nakuha yung baril, Mm. na ipasok sa school. Ang alam natin, merong pananagutan dito yung mga parents din since minor sila. Sila ay sasailalim sa pangangalaga ng DSWD Yeah. para sila ay ma-rehab din. At dahil meron na rin pala talagang history itong mga batang ito. Parang bully. Ay, nakakaloka. Alam mo, ito lang yan, ano, nagbubukas ito ng ating kaisipan na, sa DepEd, sa CHED, na dapat sa school, talaga namang kinakalkal na isa-isa ang mga bags ng mga bata. Correct. Oo. Di ba may mga schools na rin na parang may ano, Yes, may meron. x-ray? May Yes. detector. Kaya lang, di ba, sa nangyayari yan, madalas sa mga private schools. Yan, may budget. Oo, ito kasi public school. So, siguro yung kapasidad na makabigay o makaprovide ng mga metal detector, chuchu, di ba? Papa O, Oh. isa din itong wake-up call sa lahat ng mga gun owner na may mga anak, hindi lang sa sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Hindi ba kapag bumibili tayo ng mga posporo, may nakalagay na warning doon na ilagay ito sa mga hindi naaabot ng bata? Sana ganun din kapag baril. Alam din natin kung saan natin ito ilalapag at saan natin ito itatago at nang hindi nakukuha or nahahawakan ng mga minor de edad. O kasi minsan niyayabang ng mga bata yan, na pulis ang tatay ko, na pulis ang nanay ko, may baril kami, o huwag kayong gagago-gago sa akin, mga ganyan, di ba? So, alam mo, maganda ito, no, na kahit sa DepEd, kay Secretary Angara, sana ay sa mga public schools ay magtalaga na ng mga gwardya Oo. na may metal detector, scanner, di ba? At para hindi sila makapagpuslit ng mga matatalim na bagay at nakakapinsala ng mga kapwa estudyante. Bukod doon, syempre yung mga varsity players natin ay pinagmamalaki ng mga universidad, hindi ba? Sana ay sinasabi rin sa mga magulang, sa mga bata, at pinapipirma sila na kung ano yung mga training na mangyayari. Kung mapapansin niyo, puro itong mga school, di ba? Oo, O baka school-related meron- incidents. Yes, baka yung tadhana merong gustong ipahiwati tungkol sa dapat na baguhin sa sistema ng edukasyon, di ba? Ito nga, pinabababa pa ni Senator Robin Padilla, yung mga minors from 15 to 10 years old dapat ay liable na. Dapat ay responsible na sa krimen na kanyang ginawa. So pagtatalunan pa yan, kaya sa July 1 ay tatalakayin yan sa Senado sa pamamahala ni Senator Risa Ontiveros. So, ingatan po natin ang ating mga anak at ingatan po natin yung mga baril kung ang mga magulang naman ay nagtatrabaho sa na kailangan na may baril sila. O dun sa hindi maabot ng bata, hindi ko alam kung dapat iiwan sa company. Tapos Hindi, ano nila yun nasa pangangalaga nila yun na Kaya yun na nga, from the word itself, pangangalaga, alagaan po natin kahit sa sarili nating tahanan. Correct. Diba? Dahil kayo ho yung makukulong. Baka, Yes. baka yan ang ending nito sa Senado, hindi ba? Tama. Oo. Di ba nga pag sabi nga kay Spider-Man, with great power comes great responsibility. Tama. Yes. Kaya yung mga gun owners po, mataas po yung responsibilidad nyo na pangalagaan yung mga baril nyo. Oo. Hindi lang sa paggamit,
pati kung sino ang makakagamit, di ba? Yung safety ng location kung saan na nakatago sa bahay. Correct. At sana din dapat may yung presence ng police visibility sa school meron. Kasi sa Amerika, meron tayong police sa school, ma. Tama. Oo. Talaga? Yes, meron kami mga schools may police yun. So dapat dito din kahit isa man lang. At siyempre kung may gagawin kang masama, nakita mo yung police na paikot-ikot dyan, siyempre magdadalawang isip ka, di ba? Eh baka naman kasi may pulis talaga. Nasa ilalim ng tulay. Nabaliwala lahat sa sinabi Diba? namin. Ano sasabihin kitang Rena? Ito nga. Nanay ko kuya. Ano ka nagawa? Ano may mingwit? Naisip mo pa talaga, Talaga ha? ba? Wala na silang tatambayan na tulay. Oh. Substandard kasi yung pagkakagawa. Ay, bumuho yung tulay. Eh kuya. Oh. Naalala ko kasi nung estudyante ako eh. Oo. Ay, nag-aaral ka pala? Oo, kuya naman. Oo, ano Meron nangyari? akong ka-classmate kuya. Ako. Oh. Tinutulungan ako ng break kuya. Oh my God, may dalang ba rin? Oo kuya, ginabanin ko siya. Sabi ko, sige, iputok mo. Uy, gaga ka, huwag mo hinahamon ng gano'n. Inamon ko talaga kuya. O, anong ginawa? Pinutukan ako kuya eh. Oh my God. Pinutukan ako. Oh. Saan ka tinamaan? Sa mukha ko naman o eh. Ha? Parang, Kaya pala ganyan. Hindi naman o eh. Pinutok niya kasi yung baril. Oo. Tapos, Basang-basa yung mukha ko kuya eh. gaga ka, water gap yun eh. Pag sa Siguro yun na. Seryoso yung usapan. Ito siguro na talaga. Nakaloka talaga itong babae ito. Water gun. Akala ko pa naman yun yung rason. That explains. Yeah. Ganyan yung face niya. Baka sa bibig tinamaan eh. O anyway, gusto ko basta tayo tinatawanan lamang natin itong kwento ni Rena, no? Pero seriously speaking, dapat kahit ang lahat talaga, lalo na mga parents, takot na takot para sa kanilang mga anak ngayon, ano? Na baka naman, di ba? Yung may tiwala sila sa kanilang mga anak, pero wala silang tiwala sa mga taong nakapaligid sa mga anak nila. Kaya dapat yan tinatrabaho ng school admin, yung police visibility. Tapin sila sa LGU nila mga sa police stations nila. Dapat budgetan yan. Yeah. Tapos yung iba, pinagbibintangan pa dahil daw napanood ng bata yung Teach You a Lesson. Huwag nyo naman ibintang doon sa... Diyos ko, unang-una, teleserye lang yan. Palabas lang yan. Talagang na-hook tayo sa Netflix, di ba? Pero hindi natin dapat na i-attribute doon. Hindi totoo yan. Ang totoo, nag-teach ng lesson si Jan Estrada. Ayun. Saka si Randy Santiago. Bakit? Nandun din sila sa school? Ay, di wala! Very sick ko. Di wala! Oo, di ba? Hindi nga, kasi na-guest nga ni Mateo Giticelli sa kanyang YouTube channel, si Randy at si Jan Estrada. Merong isang portion doon na nakapukaw ng atensyon ng mga netizen. Ano nga ito? Kasi meron silang topic about infidelity. Oo. Doon sa interview na yun. Oh, so ano sabi ni Jan at ni Randy? Ako, eto ma. Ano yung advice niyo sa mga nahuli? Ay, nako, Lord. Ayun nga, katulad na sinasabi niya, pag nahuli kayo, huwag mo aaminin. Sabi niya, Kayo naman dyan. No, but temptation, syempre, it's always there. It's a matter of saying yes to no. But galingan nyo para hindi kayo mahuli. no, don't do it. Don't do it. Galing! Wow! Wow! Say no. Pagsisisihan nyo yan, maniwala kayo sa Wow! Yeah, Does Jan Estrada have a biggest regret? of course. Can you share or no? No, I mean, you learn your lesson, Martin, and every day you learn something and you just realize that the only time you realize it when it's not there anymore, and it's painful, you know? Actually, I'm back with the Lord right now. I'm not gonna be corny, and may Diyos talaga, Matt, you know? Pag tinapik ka ng Diyos, masakit. I wish that to no one. Don't do it. You'll regret it for the rest of your life. So in essence, anong ibig sabihin ni Jan Estrada? Parang may sinasabi niya, pinapayuhan niya ang kanyang mga kapwa, mga asawang lalaki, mga husbands, not to fall into temptation. Parang sinasabi niya, pagsisisihan niya pagdating sa dulo, taking from his own experience, diba? So, yung iba naman, kinokomment si John doon kasi at least he was humble enough to admit his mistakes, di ba? Tapos, ini-impart niya kung ano yung mga lessons na natutunan niya from that mistake. Kaya, wag na daw ulitin ng ibang tapos.
boys, sa mga husbands. Eh kasi sumagot kasi si Randy. Oh. Na ang sabi kasi niya, huwag nang magpahuli daw. Ha? Eh, oo. Huwag magpahuli. Oo, eh kaya stinap siya doon ni John. Hindi pare. Nagbalik loob na daw kasi siya at tinapik siya ng Panginoon. Eh, hindi naman siguro yan palaka, no? Yung pala ka. Ano pala ka? I mean, nagsasabi naman siguro siya ng totoo. Oh, Ay, malamang. Kasi nga, Papa O, sa comment section, nung nagkalat na mga video, eh makikita na kontra sa kanya yung ilang mga netizen. Ay, oo ma. Hindi naniniwala sa kanya. May mga Kasi tumataas nga, ang may kilay. mga ibang Papa O na naniniwala pa rin na once a babaero, always a babaero. Ay. Uy, bakit naman si nanay nagbago? Hindi ako naging babaero. O, sandali. Anong mga sinasabi ng mga netizen? Naku, ito na nga ma. Kasi Oo. nga, syempre, yun na nga, tama si Tito Cora. Yung ibang mga comments doon, kung sa babaero, o sa babaero. Oo, Kaya ito ano na, siya? ang ibang Oo. sabi ma. Oo. Hindi ko maseryoso ang mga sinasabi ni John. Pero Oo. sana nga totoo. Nabatukan siya ng Lord at that sincerely regrets causing pain to all women he hurt. Lalo na yung dalawang ex-wife niya. Hindi madali magpatawad ng mga lalaking ganito na sobrang kapal ng mukha nung nabababae tapos biglang kabig na ngayon. Mahiya na lang siya kahit sa mga anak ng babae. Ito pa nga man, sabi ng iba. Ano pa? Kapag chronic cheater, ugali na nila yan. Never magbabago yan, as in. Halos nakanak niya, babae. Kabahan na talaga siya. Nakikita ba niya kung paano umiyak ang mag-ina niya sa mga interviews kapag napag-usapan ng pinagdaanan nila growing up with Janice? Lalo na yung taong nandyan para sa kanila. Pati si Priscilla na high-valued woman nung nakuha niya, pinagbuka ng Chipanga na ulit-ulit siyang pinapatawad. Grabe trumato ng babae itong si Jan. Ginagawa niyang trapo. Ay, teka, baka meron namang ibang bumilib kay Jan pagkatapos niyang sinabi na nagbalik loob na ako. Aba, kuya, Oh, kung talagang tinapik siya ni Lord, oh, para ma-confirm natin yan, kuya, oh. dapat kunin natin yung side ni Lord. Uy! Oo! Ano naman? Makakaloka ka. Uy! Ano ka ba? Tinapik na nga ni Lord. Oo Ikaw nga. naman. Sino bang Lord sinasabi mo, kuya? Si Lord. Hindi! Si Vera! Ha? Pwede naman natin siya utusan kay Lord. Yeah. Di ba? Sumuba. Unahin na natin. Lord naman, Lord. Gusto mo ba? Sa taas. Hindi! Gusto mo ba? Diyos ko, nakakaloka. Alam niyo, sa totoo lang, no? Para sabihin niya ni Jan, maganda na rin na sinabi niya yan para mamarkahan ng mga tao na sinabi mo yan, ha? Yeah. Na dapat wala na kaming mababalitaan na iba. Yes. Na dapat ay kung wala na kayo ni Priscilla, magandang manahimik muna o asikasuhin yung mga anak, di ba? Pero sa totoo lang, yung pagkababaero talagang may masasabi ka kay Jan. Pero sa pagiging ama, parang walang mga anak na nagreklamo na. Hindi siya mabuting ama. Hindi sa pinagtatanggol ko si Jan, ha? Kasi yun ang iniintay ko eh. Na magsabi mula sa mga anak niya na hindi naging mabuting ama yung tatay namin si Jan Estrada. Pero na lang kung magsalita si Priscilla or si Janice, di ba? Pero syempre, ang ama, ang magsasalita niyan ay anak. Pupurihin niya, iaangat niya, or sasabihin niya ang totoo, kahit negative man yun. Pero na for all it's worth, whether showbiz or totoo yung sinasabi ni John Estrada, maganda yung mensahe, di ba? Kapupulutan po natin yan ng aral na huwag niyo na pong subukan. Tama. Sige, subukan niyo. Kaya dito natin malalaman talaga kung gaano kamahalin na Julia Montes at Coco Martin ang isa't isa. Ano ka nalaban pa kay John Estrada? Hindi naman. Siyempre, hindi kayo tatay-tatay ni Coco Martin si Jan Estrada sa Batang Quiapo. Ay, oo. Di ba? Ito naman, talagang makikita mo yung pag-iibigan ng dalawa. Ni Coco at ni Julia. Lalo na, at dati na silang magkasama sa taping ng Sigapo. Yes. Kung saan, nagkaroon kami ng pagkakataon, 4 dito, na makapanood ng first 2 episodes ng Yes. Sigapo. Grabe. Wala. Alam mo, true to Coco's words, tama ang kanyang sinabi na pasabog nga ang bago niyang teleserye kasama si Pagbabalik. Julia
Ay, grabe ang mga gastos, ha? Grabe. Grabe ang tinamaan ng chase scene, ha? Di ba masabi ko nga sa inyo, ako yung kinakabahan dun sa sports car? Di ba? Buti nila pag-aari ni Coco yun. Oo. Whatever happens doon, sila naman ang, kumbaga, ang may kasalanan doon, o responsable doon, hindi ba? Ay, Papa O, nabanggit mo na rin lang ang Sigabong. Na kung may report ako dyan, panoorin natin to. Papa O! Mainit at masayang sinalubong ng media, press, content creators at mga kapamilya stars ang grand media launch ng pinakabagong teleserye ni Direk Coco Martin na Sigabo na ginanap sa executive lobby ng ELJ Building sa ABS-CBN. Pinangunahan ni Direk Coco Martin ang nasabing media launch kasama ang kanyang leading lady at prime actress na si Julia Montes. Kasama rin sa okasyon ng halos buong cast ng Sigabo na personal na nakipagkita at nakisalamuha sa mga member ng media at press na dumalo sa event. Dinaluhan din ng ilang matataas na opisyal ng ABS-CBN bilang pagpapakita ng kanilang buong suporta sa proyekto. Kabilang sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes at ABS-CBN Entertainment at Star Magic Head Lorente Jogi. Bago ang inaabangang world premiere ng serye, nagkaroon muna ng espesyal na advance viewing party para sa mga member ng press at media. Dito nga ay una nating napanood ang unang 2 episode ng Sigabo. Malugod itong tinanggap ng mga dumalo at marami ang nagpahayag ng paghanga sa kalidad ng produksyon, husay ng pagkakagawa ng eksena at sa mga nakakagulat na tagpong naghihintay sa mga manunood. Isa rin sa talagang tumatak sa mga miyembro ng media ay ang dekalidad ng mga fight scenes at action sequences na mapapanood sa serye. Sa trailer pa lamang ay kapansin-pansin na ang lawak ng produksyon. Ngunit mas lalo itong napatunayan sa unang 2 episode na ipinalabas sa advance viewing party. Sa aking personal na karanasan bilang bahagi ng mga nakadalo sa nasabing viewing party, hindi ko maiwasang mapatanong sa ilang miyembro ng production staff kung teleserye nga ba ang aming pinapanood. Dahil sa kalidad ng cinematography, production design, editing at pagkakagawa ng mga eksena, mistulang isang malaking pelikula ang dating ng bawat tagpo. Mula sa mga eksenang puno ng aksyon hanggang sa mga emosyonal na tagpo at mga nakakakilig na sandali, makikita ang malaking paghahanda at dedikasyon ng buong cast at production team upang maihatid ang isang world-class na programa para sa mga Pilipinong manunood. Ang Coco Martin Sigabo ay mapapanood weeknights alas 8 ng gabi sa ABS-CBN, All TV, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I1 at TV5. Mula dito sa ALJ Building ng ABS-CBN, ako po ang inyong chismosang correspondent, ang inyong tita Cora ng Ojiria Showbiz Update. Ay, diba? Bonggadera din ang kanilang no? Welcome. Carpet. Yes, Pag- may power sa kanila. Diba? Oo. Nakakaloka talaga namang powerhouse. Yes. Dahil mga 80 ang cast members na nandoon. Grabe yung suporta. Oh, kasi naman sa dami ng channel sa pinaglalabasan nito, hindi Tama. ba? Yes! Oo, lalo na, nandyan na rin siya sa TV5. Yes! Parang OGDS Inspires every Sunday yan. Ay, Yes! Diba? TV5. Yes! Tsaka Papa O, alam mo ba sa mga nakausap kong nanonood ng Sigabo kagabi, ang sabi nila, isa sa mga humatak sa kanila upang makapanood ng Sigabo ay sa laki ng mga artistang kinuha ni Direk Coco Martin. Yes. Oo, mga bigatin talaga na. At saka na may mga nagko-compare na sinasabi nila na parang Batang Quiapo din daw, na kung panoorin niyo po yung mga detalye, ibang-iba yung mga fight scene ni Direk Coco dito. Parang ibang klaseng martial arts yung pinakita niya. Yes. Diba? Basta kakaiba yung mga move, parang mga tinutuhod yung baba, hinahampas sa liig, yung mga ganyan. Parang iba yung ibang klaseng fights, hindi lang basta suntok. Makita mo na talaga na merong art, may martial arts, Correct. diba? Parang si di ba na-meet natin si JC Macasal? Ah, yes! Oo, diba? Kumain kami dyan sa Okada. Yes! Oo, so siya, lahat kung saan merong na-meet ang isa nating friend dito, no? Talaga hindi niya nilubayan. Ah, yes! Ito naman. Oo. Ay, wala naman kang binabanggit na. Ba't na-showin ka? Asumera. Oo! Gusto nyo namula ako agad. Uy!
Guilty as charged. Correct. Ayan na. Nice to see you again. Thank you, Miss JC. JC Makaspak. Ayan, ang friend natin from Colorado. Yes. Kasama Miss ka niya Colorado. Yes. Grabe ang taas-taas ng Colorado, hindi ba? Yes. Kaya kailangan na hydrated ka lagi. Yes. At syempre, nagtungo rin tayo sa premiere night ng Drugs to Riches. Siyempre, may report siya. May report na naman ang ating kasamang si Tita Cora. Tita Cora, take it away. Papa kasabay ng pagpasok ng Bagyong Francisco sa bansa, isang makulay at puno ng bituin na gabi naman ang naganap na pink carpet premiere night ng pelikulang Drugs to Riches sa SM Mega Mall Cinema 3. Binagsa ng mga cornerstone artists at iba pang personalidad sa industriya ang nasabing premiere night bilang pagsuporta sa pelikulang pinagbibidahan ni Christian Bables, Elijah Canlas at Inigo Pascual. Kasama rin sa cast ng pelikula sina Kay Brosas, Benji Paras at McCoy Dubs na dumalo rin sa premiere night upang makasama ang kanilang kapwa-artista at mga taga-suporta. Namataan din sa pink carpet sina Lela Ford, Joaquin Arce, Patrick Quiros, Empoy at iba pang cornerstone artists na nagbigay ng kanilang suporta sa proyekto. Bago magsimula ang special screening, nakakuha rin tayo ng ilang pahayag mula sa cast at mga celebrity guests na dumalo sa nasabing event. Nagbigay rin ng kanilang mensahe ng pagsuporta sina Direk John Sweet Lapus at Miss Mosang para sa buong cast at production team ng Drugs to Riches. Matapos ang premiere screening ay nagkaroon tayo ng pagkakataong makorner si Elijah Canlas sa ginanap na after party sa Tipsy Pig. Dito ay naitanong natin kung ano ang pakiramdam niya na maging bahagi ng isang pelikulang tulad ng Drugs to Riches. Honestly, hindi to OA or anything, but it's a dream come true for me kasi for the longest time, for years, I've been manifesting for a comedy project, a comedy film. Pero wala ako talaga nakukuha offers or anything. Kahit may mga kaibigan akong comedian, directors. Si Direk Victor is actually a long-time friend na rin. And I've always dreamt of working with him. So, dream come true, mapabilang sa project na to. Dalawang isip na ba gawin yung eksena ng macho dancing na sa harap ni Christian Bables? Hindi, wala mamood. Nung nabasa ko kasi, alam ko na, binilugan ko na yung sequence na yun. Nung nabasa ko, sabi ko, ito yon. Ito yung eksena ng character ko na funny talaga, na kailangan ko ibigay. Wala masyadong nakasulat din, basta sinayawan niya, gano'n lang yung nakasulat. Tapos actually, yung saging din, tsaka yung whipped cream, hindi rin talaga nakasulat sa script. Basta inabutan na lang, yan yung bibigay mo sa kanya. Pagkatingin ko, saging tsaka whipped cream, anong gagawin ko dito? Iniisip ko, ganituhin mo, ganyan. Sige, ako na bahala. Gumanon na lang ako. So, commit na lang po talaga kasi, pero kinakabahan talaga ako. Sobrang, lalo dun sa eksena na yon yung kabawas next level. Ang taga ko na hindi nakakaramdam ng ganung kaba. Ayon sa cast, ang Drugs to Riches ay hindi lamang tungkol sa LGBTQIA+ community. Isa rin itong kwento ng tunay na pagkakaibigan na walang kondisyon at walang kulay. Isa rin itong kwento tungkol sa pamilya, sa mga pagsubok sa buhay at iba't ibang anyo ng pag-ibig na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. Sa ginanap na after party sa Tipsy Pig ay dumalo si Darren Espanto bilang pagsuporta sa kanyang malapit na kaibigang si Inigo Pascual. Ipinakita rin Inigo Pascual ang kanyang dedikasyon sa pelikula at sa mga sumusuporta rito. Kamakailan lamang, sa isa sa mga mall promotion ng Drugs to Riches, nagtamo siya ng injury sa tuhod matapos tumalon sa stage. Ngunit sa kabila nito, hindi naging hadlang ang kanyang kondisyon upang personal na dumalo sa premiere night at makasama ang kanyang kapwa-artista at makisaya sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang pelikula. Nagbigay pa nga Papa O si Inigo Pascual ng mensahe sa LGBTQIA+ community. Deserve nyo maging free and celebrated. Thank you, Inigo! Ang Drugs to Riches ay sa direksyon ni Victor Villanueva at handog ng Cornerstone Studio. Simula June 24, mapapanood na ito ng eksklusibo sa mga SM Cinemas sa buong bansa. Mula dito sa SM Cinema 3 kung saan ginaganap ang premiere night ng Drugs to Riches, ako po ang inyong chismosang correspondent ng OGDS Showbiz Update. Ang saya! Showing na po yan, ha? Yes!
Ang Drunks to Riches. Sa lahat po ng SM Cinemas nationwide. Exclusive lang po sa SM Cinemas. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa akin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mara Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Gradvia Place. Para sa yung mga facial, yung treatment, gaya po ng Envy Ultra Slim, yung Endo Laser Lift, yan. Ay, may Magpabuto promo po sila. kayo. May promo sila dyan, ha? Yes. Kaya alamin nyo na lang sa Envy Skin Beauty. Meron. Okay. Yes, at syempre, yes, Doc Rhea, thank you, Rhea, Angelo. yes. And of course, thank you, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile, Janssen Clinic, for our gorgeous smile. Yan. Samahan mo pa yan ng Ideal Vision. Yeah! Doc Jessica D. Doc Jessica, we Ayan. love you. At syempre, maraming salamat kay Tita Tess Medina ng Kimberg's Atelier. Ayan. Yeah. Siya yung nag-ayos ng ating OGBS Inspires na set. Yes. Maraming salamat Tita Tess na fan ni Tamerlane. Ay! Sabi ko diba? Ayan, oh. Siyempre, para sa inyong mga furniture needs, magaganda, magagana, mamahalin, o reasonable presyo, nako, pumunta na kayo sa Silpul Joy. Yes! Ayan, sila yung may napakalaking showroom dyan sa Lipa. Yes! Talaga sila yung gumagawa talaga. Yes, at saka maganda sa Napaka-furnitures. kanila, pag may nakita po kayo doon, tas ay parang hindi kasha, kaya po nilang i-customize yan. Yes, totoo yan, ha? Siyempre, Mr. Fryman, maraming salamat. Thank you Ayan, po. gusto niyo ng mga nakapack meals? Ay, naku, Mr. Fryman lamang po, ha? Yes. In fairness, napakamura at hindi mo naman papahuli ang lasa, ha? Yes. Parang Jamboree Grill din yan, eh. Ay, oo. Ay, oo, ang Diyos ko, sarap. yung mga lutong bahay na talaga namang apakasarap, talaga nabubundat kami pag pupunta Ay, dyan. yes. Kaya iniiwasan ko. Kumain chan ko dyan, eh. Oo, diba? Buti na lang andyan ang Sushi Fi. Yan. Diba? Yung Sushi Fi na may napakasarap na baked sushi. Oh my God. Yan. Meron din silang tempura. Meron Ang din silang sarap. chicken karage. bye-bye. Meron din Oo. silang gyoza. Yan. Ay, apakasasarap. Mula dyan sa Sushi Fi. Ang sarap ng bagong products nila. Oo. Diba? Oo. Siyempre, ang Ultra Mega. Ay, syempre! Gusto na sa naman. Eto, legit, sure, mura talaga. Yan. Oo, dahil dyan mismo namimili yung mga sari-sari store at mga mini groceries. Tama yan. Diba? Kaya mga misis, para po mas sulit ang inyong budget, dyan na po kayo mamili. Dahil bukod sa murang mga bilihin, marami po silang mga products po na may nakabundle pa pong freebies. Yan. So, diba? Correct. Nakakalibre tayo ng bonggang-bongga. Tapos pagbayad nyo, nag-earn pa ng points yung Ay, Suki oo. card nyo. Oo. Pwede pa ulitin, pambili ulitin ng other Correct. grocery items, diba? Correct, Pag correct, naipon correct. nyo na. Oo, Kaya diba? dyan na po kayo sa Ultra Mega! Ayan, oo. Andyan din siyempre pa ang White House Cares naman. Yes! Sa New York! Yes, kung talaga naman kayo ay NCLEX passers, nandyan na kayo sa US, lalo na kung nasa New York pa kayo, Yes! mabilis kayo maipapasok ng White House Cares dyan. O kayo nasa ibang estado sila, gusto nilang lumipat ng New York. Yes. So, apply na po kayo. Dahil ang priority po ni Tita Rose ay yung mga Pilipino. Yes, yun ang mga pinayayaman daw niya talaga. Yes, Mga inaalagaan din niya ng bonggang-bongga. Mga Gusto na nga nurses. namin magpaalaga ni nanay. Di ba nakita natin sila? Ay, magtoro. Pero may wheelchair ka daw para Ay, maalis. Di ba yung housing nila, bongga? Teka lang naman. Yung location ng mga housing, di ba, bongga? Oh. Parang board and lodging pa eh. Oo, di ba? And yan, mag-alaga ang White House Cares sa ating mga kababayang nurses and caregivers. Yes! Ayan. At syempre pa, Tamerlane. Yes po, tama rin po po sa lahat ng social media accounts ko, Facebook, Instagram, TikTok. Shoutout po dyan sa AK Closet Man, ni Miss Ray Khan. Yes! Ayan po, AK Closet niya. Gusto pati yung Beauty Vinery, pag napunta Yan. kayo dyan Yes. sa Angeles City, pumunta kayo sa Beauty Vinery. Yes. Yan sa Beauty Derm Headquarters. Andyan po sa ilalim niyan ang kanyang napakasasarap na pagkain mula sa Yes. Beauty Vinery. Tama. Okay? At kung mahilig naman po kayo sa mga luxury bags, andyan naman po ang Elise Avenue. Yes. Ang dami na dyan. May Hermes, may Prada, may Louis Vuitton. Lahat ng brands andyan May po. mga social din silang mga bags na sa Audrey naman.
Ay, yes! Oo. Dyan din, same building. Same building Oo, lang. habang iniintay niyo yung order yung pagkain, pumunta muna kayo dun sa next floor. Yeah. Mamili. Ikaw naman, Bena. Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Aking hanap mo, FRENA. Anong date yung huli mong post doon? Upload? O, Pang-pandemic. diba na kayo una? Pandemic pa yan. Ikaw naman, Tita Cora. Ayan, Tita Cora po sa Facebook, Tita Cora po sa aking TikTok account, ang Tita Cora po sa aking IG, at Tita Cora po sa aking YouTube. Siyempre pa, ang aking panayam naman sa mag-amang Roy Vinson, Ay! Anton Vinson. Ako, Yan. Diyos ko, dinugulpi pala ng tao. Ano? Anak? No? Pero yan, malalaman niyo dyan sa OGDS Inspires. Kung Yan, bakit. ha? Kung bakit naganap yun. Yan. Naloka sila eh. Oo eh, nagulat eh. Paano? Paano nagulat? Sa OGDS Inspires lamang po yan. At ito po rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa aming Every Gising is a Blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Teka lang! Teka lang! Sika mo na, dali! La 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 la. Chika mo na, dali. Isa pa. La 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 la. Chika mo na, dali. Kailan ka ulit sa pupusin, Rena, no? Oo nga. Tapos ka na. Mamaya kung gusto mo ngayon eh. Wow! Ha? Ano content? naman yan eh. May content Ano ka content agad? mo? Di, gato. Ay, ito. Ay, wow! Ay! Aray ko! Ay! Grabe. Naka-double ka ngayon, may batok pa ha.